Ito pa pala masaklap. Kailangan may dagdag ko to. Now, bumili ako ng barrel which is so easy. Now, I'm stuck with it. Na-stuck na sa akin yung barrel. Yun ang pinakamasaklap lahat sa pag-own ng barrel. Na-stuck na sa akin yung number niya. Nakarehistro na sa gobyerno yung number niya. Kahit na isurrender ko pa siya for safekeeping, hindi natin alam kung anong mangyayari doon sa barrel na yun, doon sa pinagtaguan. Kung ito ba ay, hindi naman sinasabing ano, pero posible lang, may possibility lang na, kasi may nagsabi rin sa akin isang pulis na kahit pa nasa safekeeping yan, pwede yung, halimbawa, may nakakalam nung vault nun, kinuha, ginamit with the number, with my number, no? So, binalik. So, lumalabas yung gun na gamit sa labas for whatever reason. Meron ako certificate dito na binigay nila na nasa kanila yung baril, pero hindi notaryado. No? Kaya sabi pa sa akin ng isang pulis, di ko na lang babanggitin yung mga names, pero sa dami ko na napuntahan, no? Panotaryo ko daw. Yung papel na binigay sa akin nung isang station, panotaryo ko daw. Ewan ko kung bakit, pirmado naman yun. With a picture, Assumption lang naman nila yun. Hindi ko naman sinasabing ganun yung pinag-iwanan ko, no? Pero may nagsabi rin sa akin na hindi naman daw nila trabaho dati yun. Hindi naman daw nila trabaho dati na mag-safekeep ng mga baril, no? Pero nangyayari, dinodonate ko na sa kanila yung baril, hindi lang matanggap-tanggap kasi hindi daw yun ng SOP. Kailangan daw i-donate dun sa krame, sa national. Oh, diba? I'm stuck with the gun. Binibigay ko na sa police para gamitin. Sabi ko yung mga police kasi rito, wala silang sariling baril. Totoo lang, yung iba, kanila yung baril. Hindi, may nagsabi sa akin. Sabi nila, sometimes, wala pa raw silang pambiling baril, lalo na yung mga junior police, yung mga kagagraduate lang. Wala silang sariling baril. At meron pa nagsabi sa akin ito, Ito, naririnig ko to. Hindi ako naggagawa, nag-iimbento. Itong trabaho ko bilang vlogger, naghahanap ako ng katotohanan para matulungan yung bayan natin. Itong sinabi sa akin, yung isang pulis, minsan daw, na ipapalabas niya yung mga tao niya to attend to a disturbance. Ba, may tumawag, may nagkakagulo po dito. Lumalabas daw yung mga pulis nila, walang baril. I tell you, sinabi sa akin yun, lumalabas daw minsan yung mga pulis walang baril kasi wala pa silang baril talaga. Kasi marami daw ang kakulangan. Oh, challenge this kung sino man yung nasa gobyerno kung kulang ba talaga ang baril ng mga pulis. Kung may kakulangan. Kasi dinodonate ko na yung akin Sabi ko sa inyo na yan, gamitin nyo dito sa bayan natin. Hindi nga lang daw nila makuha. Dahil hindi daw yun ang SOP. O ngayon, I'm stuck with the gun. Diba? I'm stuck with the gun. Isipin mo, hindi ko matapos-tapos to. Hindi ako makakomply para ma-dispose ko ng properly yung baril. Diba? Imagine that. Hindi ko may-donate nang hindi ako tapos dito. Hindi nga ako pumasa. Pipilitin kong pumasa. Ngayon, kung pumasa ako, bakit ko pa i-dispose? Yun ang tanong. Kung pumasa ako, pinaghirapan ko to ng ilang taon. Bakit ko pa i-dispose? Meron na akong license. Pag na-approve ako dito, 10 years yung license Diba? You will be stuck with a gun that you don't like. Diba? Hindi naman ako gun enthusiast. Vlogger ako. Gusto ko lang malaman kung anong pakiramdam ng merong baril. Kasi may kasabihan dyan sa history, sabi ni Mussolini. Kilala niyo si Mussolini? Power comes from a barrel of a gun. Yun ang sabi niya. Bakit niya sinabi yun? I-search niyo, i-google niyo si Mussolini nung World War II. World War II. Diba? Power comes from a barrel of the gun and that's it. Sabi niya. Kala mo ever so powerful pa pag may gun. Kaya sabi ng iba, nako, iinit lang ulo mo dyan, yayabang ka lang dyan. Yun, hindi totoo yun. Kasi ang mayabang tsaka mainit ng ulo kahit na wala siyang dala, mayabang pa rin siya. Tsaka mainitin pa rin ang ulo niya. Alam niyo yun, di ba? Kahit walang armas ang mainitin ng ulo at mayabang, ganun talaga sila. So yun lang, at I think that completes everything, no. Sana may natutunan kayo, no. Ngayon kung may developments man dito sa sa vlog na to, dadagdag ko na lang diyan. Tsaka sana mag-comment kayo kung tama yung sinasabi ko. Kasi this will help our police and military, di ba?
Kasi, yun nga eh, wala silang sariling armas, kulang ang issue. Tsaka kung tataka ako, alam mo, una pa lang sabi ko, bakit kulang ang baril? Gaano ba kahirap gumawa ng baril? Di ba nagagawa yan ng mga sa Danao? Di ba konting bakal lang yan? Totoo lang pare, konting bakal lang yung mga baril na yan eh. Tapos wala naman yung electronics eh. Bakal lang yan, tapos may hammer na ganun, tapos may barrel, di ba? Bakit hindi mo yan magawa? Meron tayong mga factory dito. Bakit lumalabas yung bakal pa natin mas mahal pa kaysa ron sa China, yung mga binibenta sa atin ng China na Norinco brand, ganun. Mas mura pa sila, mas maganda pa. Ang may nagsabi naman sa akin sa factory, sabi niya, ang mahal po kasi nung bakal eh. Ha? Come on. Ano lang yun eh. Di ba pinatigas lang na bakal yun? Yung parang pinainit lang, parang ginagamit sa mga sprocket, sa mga sprocket na motor, yung pinapatibay yung bakal by tempering, yung ang pinapainitan siya, tapos nilulubog sa oil. Yung parang ginugulat mo lang siya, tumitigas yun eh. Kaya hindi pwede sabihin sa akin mahalang bakal dahil kaya yun. Kasi nakikita natin sa Danao na yung mga batang paslit, gumagawa sila ng barrel using simple tools, no? Simple martilyo. Wala silang forge, wala silang tempering. So, dahilan na lang yan para sabihin hindi natin kaya mag-produce ng enough guns for our soldiers and police, no? Hindi ako naniniwala. Kapirasong bakal lang yan. Actually, ang importante dyan yung bala eh. Kasi, without bullets, piece of metal lang yung baril. Without bullets. True. Kasi naalala niyo yung mga sumpak. Mga sumpak. Insert the bullet ng shotgun sa isang pipe. Yung metal pipe ng tubo. Tapos tusukin mo ng pako, yung paluin mo ng pako, boom! Yun ang sumpak. Yun ang handmade sumpak. Di syempre dahil maraming bulitas yung yung sumpak, hindi pasabog siyang ganun. Hindi na kailangan ng targeting system. Yun ang sumpak for you. No? So hindi ako naniniwala na walang solusyon yung mga pag-arrange dyan sa licensing and kakulangan sa baril. No? So hopefully this year proseso naman ng BIR and Registry of Deeds ang aasikasuhin natin. Papakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyong old style, tapos hahanapin ko sa history kung saan nagmula yan. I think it came from the Spanish era, yung mga style ng sa lupa natin, at saka may mga documentary stamps pa, yung mga documentary stamps pa na tinatawag. Sipin mo yun. For what is that? I don't know. Peace. Yeah, so hello. So itong video natin na to is for awareness, no, at saka tulungan natin yung gobyerno sa mga problema nila sa sistema, no. Siguro 10 years back bumili ako ng gun, ng private use na gun for sports, sana for sports. So dito ko binili sa Armscore kasi yung Armscore malapit lang sa amin. Kasi Marikina, di ba? Marikina Factories Armscore. So bumili kami diyan. Tapos madali lang yung proseso noon. 10 years back, madali lang kasi first time First time registration. So para maengganyo kang bumili ng baril, sila maglalakad noon. Problema na nila lahat yun. Basta tatawagan ka lang nila kasi pag ready na yung lisensya mo, kasi hindi mo mailalabas yung baril sa factory, sa Armscore, kung wala ka pang license to possess and operate firearms. Yun yung tinatawag nilang LTAP. So mag-a-apply ka ng LTAP na yun. Iba pa yung payment sa gun license. Yung gun license, oras na meron ka ng LTAP ID, meron ka ng karapatang magkaroon ng baril. So it's a different thing, no? Yung LTAP is for the individual, tapos yung baril is parang kotse, meron siyang sariling rehistro, no? So for small firearms is around 1-2 ganyan per year. Pero itong LTAP is medyo marami kang dadaanan dito. Merong neuro test, drug test, yun.
So, dinaanan ko lahat yan. Ayan, may certificate of undertaking, may mga tammark, ganyan. So, ayan o, ayan ang anin mo. Registration, online account, naka-online na sila. Yun ang sinasabi nila, naka-online. So, lahat ng undertaking mo, ilalabas sa online mo. Gumawa ka ng account dun sa FEO, PNP FEO, yung Firearms and Explosives Division. Ayan, National Police Clearance, Neuro Drug Test, ayan, LTAP, LTOPF. Tapos may mga payments. Ayan, meron pang gun safety seminar. So yung mga stuff na ganun, in a nutshell, ayan, para magawa mo yung LTAP, meron kang, ayan, affidavit of undertaking. Ayan, na ayan, magkakaroon ka ng, you are an applicant licensed to own and possess firearms. Yun ang ibig sabihin ng LTAP, licensed to own and possess firearms. Tapos meron na silang 10-year validity. So in a nutshell, itong problema, compliance talaga. Kasi yung baril ko na yon is a 9mm, is na-fire lang yun ng 9 times. 9 times. Yung test round, nung pagkabili ko dun sa driving range, 9 times ko lang na-fire yun. Hindi ko siya actually nagamit for sports. Pero sa bilis ng panahon, talagang aabutin ka rin. Aabutin ka rin ng mga compliance sa mga to. So yan ang problema talaga. Compliance talaga. At ang ano ko rito, ang problema ko dito is hindi siya computerized, hindi siya seamless, hindi siya computerized kagaya ng sinasabi nila. Yung napag-alaman ko na yung neuro test, yung drug test, yung computer, yung IT, PNP clearance are not interconnected. Hindi sila interconnected. Ang gagawin dito, kunin mo yung resulta mo by any means, kunin mo yung resulta mo sa mga opisina nila. And by any means, ikarga mo doon sa online mo. I-upload mo. Picturean mo, i-upload mo. Hindi siya automatic. Pero ang sabi sa amin is to wait. Nakalagay kasi doon sa phone mo. Makikita mo sa phone mo. Nakalagay kasi doon, waiting for results. Pag nakapasok ka na sa system, nakalagay doon, waiting for results. Tapos ang instruction sa akin noon, ayan ito yun pnp.gov.ph, waiting for results. Tapos hindi ka makakapag-move on pag hindi lumabas dito yung results. Kagaya nitong latest ko is 6 months na. So 3 days ang inaabot ko dun sa Mega Mall. Tawag nila caravan. Kung nakikita kayo ng mga caravan, so yung one-stop shop. Sabihin lahat nandun na. You should be able to finish this yung mga requisitos dito sa pag-re-renew in that area. Inabot ako ng 3 days doon. 3 days. At ngayon 6 months na, wala pa rin results. Ngayon nagpunta na ako doon sa Krame para alamin. And eto, tinawagan ako ng tiga drug test, wala daw akong file. Even though andyan naman yung name ko, no? Pwede mo namang isa. So ibig sabihin instantly hindi sila naka-database. They cannot find my name. Sa pending ako, pending. Tapos doon din sa neuro, wala rin silang hinahanap-hanap nila yung name ko. At pinagsabihan pa ako na hindi ko raw sinama yung middle name ko. Bakit ko daw hindi sinama sa resibo yung middle name ko? Kaya daw hindi ako maipasok-pasok. Sinisi pa ako, no? Kasi yung mga resibo, ayan resibo lang to This is not the data, this is the receipt. Resibo lang to, talahib ayan nakalagay ayan ay name ko di ba? T Herrera, ayan bakit daw hindi ko kinumpleto yung T? Sino bang nagsulat nito? Sino ba nagsulat ng receipt? Tsaka bakit di niya tinanong kung kailangan niya pala ng full name nung middle name? Ba't di niya tinanong sa akin habang sinusulat niya to? Hindi naman ako nagsulat na resibo na to, resibo nila to di ba? Kompleto pa yan. May mga bantay pa yan sa CR para sa drug test. May mga bantay-bantay pa. Ganun ang...
Tapos sa kakaantay ko, nag-expire na yung police clearance ko. Kailangan ko na naman magbayad at pumunta uli. May online din to. Mind you, may online din to. Ang bayad nito online din. Para sa Paymaya, ganun. O sa Land Bank, may online din. Yun nga lang, hindi pa rin mag-a-appear yung resulta ng police clearance mo doon sa database. Dito sa online database. Hindi pa rin. Kailangan pa rin na pumunta sa satellite office ng police satellite office in my vicinity para sabihin sa kanila na nag-apply na ako at pakita ko sa cellphone ko yung screenshot na nagbayad na ako sa Land Bank and saka pa lang nila tinignan sa computer. Ay, oo nga, no? Pinrocess, pinrate out, charan! Oh, hindi pa nagtatapos doon. Na-print out mo na. Kunin mo yung number dito sa baba, ID number at ipasok mo doon sa database na naman. Hindi siya nag-automatic papasok. Kuha nyo. Ibig sabihin, wala nag-i-inform sa akin kung anong status ng mga pinaggagawa ko. Usually through text diba? Through text, sasabihin ka, i-update ka sana kung ano nangyari. Para hindi na expire sana. Eto pa, yung drug test, di makita. Eto pa, yung neuro naman, hindi rin makita. Tinanong sa akin ng syempre, police, trainee police o whatever, or rookie police. Kasi alam mong mga rookie kasi parang iba parang clueless medyo arrogante pa, no? Parang sinasabing hindi mo alam yung ginagawa mo kaya kaya hindi mo mapasok, parang ganun pa dating ewan ko basta ako online ko sa programming, sa software, website programming ako, kaya alam ko kung ano yung mga sistemang buo. Tsaka nakikita nyo naman yung mga sistemang buo ngayon, mga GCash, di ba? Seamless, security wise, OTP, kahit na anong gawin mo, kung saan ka magbabayad, kung anong proseso mo, nagagawa mo. Yung mga Lazada, yung mga Shopee, o di ba? Ang gaganda ng system nila. Pagka umorder ka, o ano babayaran mo? Cash on delivery, o ito item, o meron kang feedback. Di ba? Hindi pa umaabot yun sa mga government facilities natin, which is nakakalungkot kasi andyan na yung andyan na yung technology. Kailangan lang natin gamitin. Pero ang una niyan, kailangan acceptance. Kailangan aminin muna ng mga government agencies na hindi pa sila ganyan. Hindi pa nila ma-pinpoint yan. Hindi ko alam kung bakit, no? Kumbaga parang may pride lang sila na automated na sila. Pero in reality, hindi. As nakikita ko, ang daming taong paligid na yung mga umaasa sa security, yung mga security personnel, yung mga sundalo, and mga security guards. Nakikita ko, umipila rin sila. Tapos, nahihirapan din sila. Diba? Ibang mga security guard, hindi naman sila ganong kateki na laging sa phone. So, nakakalungkot dahil nakikita naman natin, kaya naman talaga yung mga banking industry. Kailangan lang natin na acceptance. Nagsuggest pa nga ako, sabi ko, yung mga OJT na magtitesis, kaya yung Panda rin. Kaya nila yan kung talagang kukuha lang kayo ng mga OJT sa mga colleges. Pero kailangan acceptance muna. Acceptance muna na hindi gumagana yung system. Tapos, nakakapunta ko sa mga police stations. Yung mga tao doon sa police station, hindi ko na lang babanggitin yung mga name tsaka mga stations to protect them, no? Kasi, siyempre, baka magalit boss nila, no? Sinasabi nila na palpak tong atong automation, itong online. Palpak, ayaw lang aminin na may problema, no? Saka nakakita, sinabi sa'yo, wait for the results online. Tapos, kung sino-sinong tinatawagan mo, sino-sinong, yung pa sinasabi sa akin ng mga rookie, tinawagan nyo na pa ba to? Tinext nyo na ba dito yung information nyo? Sabi niya, text nyo yung name nyo, yung receipt number nyo. Wala naman instruction na gano'n. Ang sinabi, wait for the results online. Pero ngayon, ang dami na nilang sinasabi. Di ba, may pa sinasabing, type your full middle name, kaya kayo hindi makita, full middle name. Di ba? Imbis na i-accept nila na there's something wrong. Hindi pa, ginagawa pa nila, minamaliit pa yung mga tao. No? Minamaliit pa na parang, the wrong is with you. No? Kaya sabi ko nga sa isang station kasi wala na rito yung gun ko safe keeping sa isang station.
safekeeping. At sabi ko rin sa commander, di na ako interesado talaga dyan. Kasi wala na akong ginawa dyan kundi mag-comply. Sabi ko nga sa'yo, may mga threatened dito sa bahay, wala naman akong balak gamitin yan. Sabi ko, wala akong balak gamitin sa tao yan. Sabi ko, kaya ko lang nabili ang baril na yan dahil out of curiosity, no? Dahil ako yung vlogger, gusto ko rin malaman kung ano itsura ng baril, paano mag-own ng baril, no? Hindi naman yan yung parang superhero effect na you can protect your family, you can protect yourself all the time, no? Kapirasong baka lang yan. Alam ko na yun eh. Kaya pag may mga narinig akong alitan, hindi naman yan ang unang bagay na ano mo eh, na iniisip mo na mamaril na lang ng mamaril ng mga sa tingin mo may problema. May kaso din yun. Kasi ang dami ko ng seminar na inateran. Tignan nyo yung video natin. June 2023. Nandyan yun. Nandyan yung 3-day seminar sa Mega Mall na pinakita ko sa inyo yung baril ni John Wick, tapos yung ballistic shield. Yun lang napapala natin, no? Kahit na palpak yung registration, nagkaroon tayo ng mga video na gano'n. Yung shotgun ni John Wick, diba? Yung handgun ni John Wick, tapos yung damit na bulletproof, di ba? Nandiyan yung mga video niyan, tsaka yung seminar ng isang magaling na gun owner diyan, gun collector, na sinabi nga niya na hindi mo pwedeng baril yung taong tumatakbo na palayo sa iyo, di ba? Kailangan gagamitin mo lang yung baril mo out of pag na corner ka na. Ganun pa nga eh. Pagka wala ka ng choice, pag wala ka ng chance mag-escape, saka ka pa lang gagamit ng baril mo. Tignan mo yung lumabas sa TV kahapon, yung Capgu. Kita mo, makakasuhan pa siya ng murder kahit na inatake na siya ng itak. Alam niyo kung bakit? Unang-una, hindi match. Kasama yon, hindi match. Yung sa'yo baril, yung kanya kutsilyo, hindi pa siya nakakaabot sa'yo, malayo pa. Di ba parang ang hirap magkaroon ng baril, di ba? Kahit na trabaho mo yun, di ba? Capgu. Trabaho nila yun secure ng isang lugar. Tapos yung tatay naman yan, lumapit lang para konfrontahin yung Capgu. Nataranta na yung Capgu, binaril din yung tatay niya, sabi daw may bubunutin. So, under investigation ngayon, no? Ang unang kaso ay murder until proven otherwise. So, isipin nyo na yun, isipin nyo na instance na yun. Capgu na yun. So, ganun ang gun ownership. Hindi porke may lisensya ka na, hindi license to kill yun. Diba? Alam mo, ba't maganda tong video na to? Kasi nangyari, dun nga sa seminar, nalaman ko rin na ang daming palang loose firearms dito sa Pilipinas. Napakarami. More than half. Talagang ito to isa sa mga dahilan to yung ang hirap mag-comply. Mahirap. Hindi lang sa mahirap, hindi naman dapat mahirap. Parang nahihirapan lang dahil hindi seamless, hindi smooth. Kaya ganun. Hindi ko alam kung marami rin na nakikitang comment na yung mga one-stop shop daw, yun daw yung nagpapagulo ng system. Kasi nga daw, isipin mo, may nagko-conduct ng mga nagko-conduct sa krame ng mga application renewal, tapos may nagko-conduct sa labas-labas ng krame, no? So pagka bumalik yung mga data na yon, dagsa. Minsan daw nagja-jumble pa. Yan nakikita ko sa mga online form. Pag natataranta yung mga operator kung anong uunahin. Ito nga yung sa Neuro ko, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung nabanggit ko kanina, namatay kasi yung baterya. Hindi nga na nila alam kung anong araw ako nag-Neuro. Hindi nila alam. Alam lang nila date, June. Hindi nila alam kung day 1, day 2, day 3. Sabi ko sa sarili ko, how hard it is to know kung anong day ako dumating dyan. Konti lang naman ang kayang i-accommodate tong araw na yun. Konti lang talaga. Siguro na nasa 150 to 200 lang ang kaya nilang accommodate. So ilang piraso lang yun. Hindi pa nila ako makita. Tapos tinignan sa day 1. Hindi nyo ba sigurado kung anong day? Sabi ko, na-resibo. Ito ang date, ito resibo, day 1. Kaya lang, pag umabot ka sa cut-off, puputulin nila. Hindi, syempre, bayad na ako. Di babalik ako ngayon kasi 3 days nga ako dun. One-stop shop pa yun, 3 days babalik ako. The next day, Saturday. Di yun ang nakastate sa yung June 22. Edi
Naghanap pa ng ibang operator. Nagtawag pa ng ibang operator. Sabi niya, hindi ako ito. June 23, the next day to. Isipin mo, yung isang tao, tinawag pa isang tao para buksan yung file niya. Tapos hindi pa rin yun. Nagtawag pa sila ng isang tao. Doon nakita. Nandun yung name ko. Sa third, assuming, spreadsheet. Hindi database. Spreadsheet, para nakalista lang. Parang tinype lang, nakalista lang. Day 1, day 2, day 3. O diba? Hindi na nila alam kung ano nangyari sa akin. Tapos yung neuro yun. O, tapos bigla ako nakatanggap ng text, bagsak daw. So, nagpunta ako sa kanila, sa opisina nila, tapos sinabi ko kung sino ako, bagsak. O, isipin mo bagsak. Tapos pag dun sa sa neuro exam, yung katabi ko, sinabihan talagang bagsak siya. Kasi ang tanong sa kanya, paano kung may pumasok sa bahay mo, ang gagawin mo? Babarilin ko kagad. Sabihin niya ganyan. O di, pinagpipilitan niya na ganon. Di bagsak siya. Ako naman, ang tanong sa akin, lahat ba ng tao ay pare-parehas? Yun ang tanong sa akin. Ako ba daw ay hindi ka parehas ng iba? Sabi ko, yung mga tao, may kanya-kanya silang talent na umaangat sila sa iba. Sabi ko, hindi mo pwedeng sabihin lahat ng engineer ay pare-parehas o lahat ng doktor ay pare-parehas o ang judge at saka yung perpetrator, no? Yung judge at perpetrator hindi sila magkaparehas kasi eto may kaso, etong judge ang magdedesisyon sa kanila. So in that position, hindi sila pantay. Dahil yung isa humingi ng patawad, yung isa naman gustong bigyan ng justice yung naagrabyado nung di ba nakuha niyo ako? So hindi pumayag yung pansin ko hindi pumayag yung psychologist doon kasi kausap ko man yun. Hindi siya pumayag sa ganun. Parang gusto niya para balabasin by the book, yun ang nasa libro. Kailangan lahat ng tao ay pantay-pantay. Yun ang sabi niya. So ibig sabihin talagang iba pa rin yung by the book, iba pa rin by the book tsaka yung reality. Kasi in reality hindi mo naman pwedeng sabing ang presidente kapantay ng mga ordinary mamamayan, di ba? Kaya nga His Excellency, di ba? His Excellency, ang general, di naman kapantay ng private, di ba? Ang snatcher, di naman yung kapantay ng pulis. Hindi naman talaga ganoon eh. Kaya para sabihin mo lahat tayo rito sa mundo ay pantay-pantay. Sa fairy tale, siguro. Sa fairy tale, sabi mo ang Ukraine, mga tao ng Ukraine at ang tao ng Russia ay pantay-pantay sila ngayon? O ang North Korea at South Korea ay pantay-pantay? Doesn't make sense. Yun ang inaano ko, kaya hindi ko matanggap na pinipilit ako nung psychologist na nag-interview sa akin na aminin, pantay-pantay tayong lahat. And we should live in harmony. No? So, yun ang mga dilemma, no? Kaya in a nutshell, talagang yung pagko-comply sa gun licensing, yun ang hassle. Kaya nakakapansisi talaga. Isipin mo, dinadaan na SCOTO, tapos yung mga ibang walang lisensya, ayan, kalat-kalat lang, di ba? Wala silang ganitong problema. Ang sinasabi na lang sa kanila, pag na-baril mo yung magnanakaw, ipasa mo sa kanya yung baril. Yung baril na walang lisensya, pasa mo, sabi mo galing yan sa kanya. No? Di ba? Kinuha mo sa kanya yung baril at binaril mo siya, naagaw mo. Ganon ang sasabihin pa sa inyo ng mga direktor, no? Common yun, hindi yun common yun. Ganon ang sasabihin sa iyo ng mga tao sa paligid mo, no? Ganon ang style. Kasi alangan namang aminin mo sa iyo yung baril walang lisensya. Ibig sabihin ni loose firearm, di may kaso ka rin. Walang lisensya yung baril, binaril mo yung magnanakaw sa loob ng bahay mo, di ba? Kaya ang gagawin, style, bibigay mo sa kanya yung baril, siya may-ari, inagaw mo lang. So, ganyan ang buhay. No? So, yun ang warning ko sa inyo. Pinamimigay ko na nga yung baril doon sa mga pinupunta akong stasyon, pinamimigay ko, ayaw nila tanggapin. Hindi raw doon tinatanggap yung ganun, kailangan daw sa krame, isurrender. Pero atong matindi, tandaan nyo to, hindi mo yun may susurrender hanggat hindi mo to ma-fulfill. LTAP. Isipin mo, ipopulfill mo pa to,
with 10-year validity. Tapos, isosurrender mo na yung baril. Para saan pa yun? Hindi ko na, mawawalan na ako ng baril, susurrender ko na eh. Ba't kailangan ko patang i-fulfill? Di ba? So, di ba nakapagtaka? Kanina lang may tumawag sa akin pulis eh. Yun ang sinabi sa akin. Kailangan ko pa rin daw itong i-fulfill bago ko maipamigay sa ibang taong may lisensya rin yung baril. Kasi, makes no sense, di ba? Didispatch ako na yung baril, dinodonate ko na yung baril eh. Sa gobyerno. Pero, kailangan ko pa rin i-fulfill to. So, ang mangyayari nito, dahil hindi ako makapag-fulfill nito for some reason, kahit na ilang beses na ako nagpunta, 2 beses na ako nag-police clearance in 6 months, drug test, neuro, hindi pa rin umuusad. Diba? Baka mauna pa rito yung mga binebenta kong lupain. Oh. Diba? Dahil sa parang hindi tama yung logic, no? Kailangan pa magka-lisensya para i-donate yung baril. Diba? So, ayan. At least alam nyo na kung bakit maraming loose firearms. Compliance. Hindi nila pinagdadali. Pero makikita mo naman kung sino yung mga may lisensya sa kalye. Nakikita nyo sa media, diba? Sino ba yung mga nanunutok na lang? May mga lisensya yun at meron pa yung PTT. PTC. Permit to carry. Kasi itong license ko na to is permit for the house lang to eh. Hindi ito para dalhin sa labas. Pero yung mga permit to carry, tignan mo nanunutok, di ba? Nakikita mo yung taxi driver. Taxi driver, ayaw lang siyang isakay. Di ba? Binunutan ng baril. Tapos sinataw yung sasakyan taxi. Yun ang mga merong PTC. May mga permit to carry. Pero ito sa bahay lang, ganito pang inaabot, no? Di ba? Kaya yung tumawag sa akin pulis kanina, sabi ko, at tandaan nyo, pag wala kayo nito, pupunta kayo sa bahay. Pag hindi mo na-comply to, alam nila na, meron silang database doon. Yun ang gumagana. Alam nila na, wala kang license ngayon. Pupuntahan ka dito sa bahay mo, kakatukin ka. Sasabihin. Kaya nga nung nagpunta ako sa station, police station, kinuha ko yung latest kong police clearance. Pinunta ko pa talaga yun Ito mo, online. Pero binayaran ko yung online. Binayaran ko online yun. Sa Land Bank. Pero kailangan pumunta ka pa rin sa station. Diba? Parang anong naging modern dun? Yung pagbayad ko ng online? Pagbayad ko ng GCash. Pero actually, pupunta ka pa rin sa station. To do to do this. No? Picture. So, yun ang inaano ko, diba? Sana man lang ma-update yun. Kayang-kaya yun. Kayang-kaya ng mga Pilipino yun, lalo na yung mga baguhang programmer, mga nagtitesis. Kayang-kaya yan. Wag na yung sa mga nagbibid, no, yung mga nagbibid na third party sa gobyerno na puro tongpats lang, hindi naman kayang gawin. Marami na rin akong kilalang ganyan. Puro palabok lang. Tapos hindi naman nila kayang gawin yung trabaho, kaya nagiging ganyan ng mga sistema natin sa gobyerno. Actually, pwedeng i-automate. Ito pa idagdag ko sa inyo. Siyempre, 2024, kagaya nung dati kong vlog, sabi ko, magbibenta ako ng mga properties. So, meron akong binibentang meron ako inaasikasong mga 8 property ngayon. So, for sale yung iba doon. Siguro, 3 land, 2 condominium, 1 parking. So, yun, lahat inaasikaso ko yun. So, ngayon, exposed na rin ako sa BIR, Registry of Deeds, Assessor's Office ng local government, no, real estate taxations ng local and national. So nakikita ko ganun din. Kulang pa rin sa automation, no, nauuso pa rin yung ang daming Xerox. Isipin mo, nandun ka na, tapos charan, bigla kang paki-Xerox lahat to, back and forth. At wala silang Xerox doon, lalabas ka sa mga restaurant na nagpapa-Xerox, pila pa rin. Isipin mo kung lagi pa lang ganun, di ba? Imagine that, kung lagi pa lang requirement ang Xerox copy ng mga papers, bakit wala silang Xerox copy dun sa loob, tapos i-charge na lang nila? Ba't kailangan pang nakapila ka na, i-send out ka uli? Nakapila ka na, sabihin niya, ito yung papeles, pakopya mo yan dyan. Kaya yung bag ko sa real estate, tignan mo, 5 kilo bigat.
5 kilo. Sa dami ng papel, sabi ko sa'yo, maawa ka sa dami ng punong napuputol. Ewan ko lang kung binabasa nila lahat yan. Malamang hindi. Kung automated yan, di ba? Nandun lang yan. Siguro natatakot sila dahil medyo yung alam mo na, yung old style na Pilipino na baka mabura yung mga data. Dinuduplicate yan eh. Kung talaga marunong lang talaga yung gumahawak ng sistema nyo, tinitriplicate yan eh. Triplicate sa iba-ibang computer. Sa cloud, sa internet. Hindi yan pwedeng lahat nasa isang bayan, diba? Pasig. Hindi pwedeng yung 3 computer mo nasa Pasig. Pag bumaha ang Pasig, di lahat yung computer mo damay, diba? Dapat yan nasa iba-ibang lugar. Nasa iba-ibang lugar. Yung ibang nasa highland, iba nasa lowland. Para pagka may nangyari sa bayan mo, hindi lulubog. Hindi kagaya na nangyari sa Ondoy, diba? Na-wipe out yung mga files. Kasi nasa isang building lang. Basic naman yung mga yon. Basic naman yung mga ganyan na tinuturo sa school yan. Na hindi mo dapat ilalagay lahat ng data mo sa iisang lugar. Yung iba nilalagay sa ibang lugar, no? By copying. Parang lahat ng nangyayari sa computer na to, nangyayari din doon. Ganon. Triplicate. Tapos, sinasabi nila yan, secured dyan kasi kahit na nakawin mo any computer, the file will be encrypted. Hindi mo mabubuo yung data. Pag nanakaw mo yung isang computer sa isang lugar, hindi mo mabubuo yung laman nun. Kasi yung ibang laman nun nasa ibang computer. May kapartner siyang ibang computer, either 3 or 4 na computer. Kailangan makuha mo yung 4 na computer sa iba-ibang location para mabuo mo yung nilalaman ng data niya. Hindi yung kagaya ng laptop natin na pag binuksan mo, nandyan na lahat. Video o cellphone mo, pag nanakaw yung cellphone mo, nandyan lahat na picture. Ito, super encrypted to. Pag nakuha yung cellphone mo, makikita mo, wala silang makikitang text, wala silang makikitang picture. Garbled siya. Yun ang encryption na binabypass na nga kasi. Pero actually, yun ang basics ng networking. Ganun ang basics niyan. Kaya tignan mo, Facebook ba bumagsak? O YouTube ba? O sabi mo, bumagsak ba YouTube? Nawala file mo? Kailan mo narinig yun? Bumagsak ba Facebook? Nawala files mo? Kailan nangyari yun? Nagda-down. Tinatawag nila nagda-down. Tapos, nare-rebuild. Di mo napapansin yun? Magda-down yung YouTube. Tapos, nare-rebuild siya. Bumabalik-balik yung mga files mo na wala. Kasi, binubuhay niya yung mula dun sa iba-ibang computer locations. Ganon din yun. Dapat sa mga data ng mga gobyerno, dapat merong ganon. Para hindi sila natatakot. Kung hindi tayo aalis sa papel. Puro papel. Papel dito. Kahit nga sa mga husgado, nagugulat ako eh. Kasi may kaibigan akong abogado eh. Pag may may courtroom hearing, ganito kalalaki yung yung mga coupon ban. Ganyang kalalaki. Isang kaso lang. Pagka nga sinamahan ko siya minsan sa hearing napuno yung yung compartment ng kotse ng coupon ban. Sipin mo yun. So yun lang, awareness lang. Kaya dumadami yung mga natin, loose firearms. Dahil sa compliance, sana ayusin natin yan. Padaliin natin. Makikita mo naman yung mga taong may karapatang humawak ng armas at saka yung wala, no? Kasi may nakikita ako, may mga PWD, ang diferensya nila sa mental, pero nakakapasa sila with permit to carry pa. Pero naging PWD sila dahil meron silang mental issues, no? Ako wala akong ganong history, pero dahil lang sinasabi nung psychologist na pantay-pantay tayong lahat na tao, hindi ako nag-agree. Ito, bagsak. Diba? Think about it. Think about it, my friends. Peace.